Masama nga ba ang pagsusugal? Kasalanan ba ito ayon sa Biblia o depende ito sa intensyon ng tao? Maraming Pilipino ang natutuksong sumubok ng sugal, mula sa loto hanggang sa online gambling. Para sa ilan, ito ay isang libangan, isang paraan upang makamit ang pangarap na yaman. Ngunit para sa iba, ito ay isang patibong na nagdadala ng pagkasira sa buhay at pananampalataya. Ngunit ano nga ba ang tunay na sinasabi ng Biblia tungkol dito? Totoo bang may epekto ito sa ating espiritualidad at relasyon sa Diyos? Sa video na ito, pag-aaralan natin ang malalim na katotohanan tungkol sa pagsusugal ayon sa banal na kasulatan at maaaring magulat ka sa matutuklasan mo. Ngunit bago natin alamin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusugal, mahalagang maunawaan muna natin kung ano ito. Sa simpleng paliwanag, ang pagsusugal ay ang pagtaya ng pera o ari-arian sa isang laro ng pagkakataon sa pag-asang manalo ng mas malaking halaga. Wala itong kasiguraduhan, maaaring manalo ka, ngunit mas malaki ang posibilidad na matalo. Maraming anyo ang pagsusugal sa ating lipunan. Kasama na rito ang loto, sabong, pustahan sa sports, online gambling at mga casino games tulad ng poker, slot machines at roulette. Maging ang simpleng pustahan sa barkada ay isang anyo ng sugal. Pero bakit nga ba maraming nahuhumaling dito? Una, dahil sa pangako ng instant na kayamanan, ang ideya na isang taya lang maaring mabago ang buhay. Pangalawa, dahil sa excitement, ang thrill na dala ng posibilidad ng panalo. At pangatlo, ginagamit ito ng ilan bilang isang pagtakas sa problema, isang pansamantalang lunas sa stress, utang o kahirapan. Ngunit sa likod ng kasiyahan at pangako ng mabilisang pera, may mga malalalim na isyong kaakibat ng pagsusugal. Ano nga ba ang espiritual at moral na pananaw ng Biblia ukol dito? Ngayon na alam na natin kung ano ang pagsusugal at kung bakit ito patok sa marami, alamin natin, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? May direktang utos ba ang Diyos laban sa pagsusugal? Bagamat hindi tuwirang binabanggit ng Biblia ang salitang pagsusugal, malinaw ang mga prinsipyo nito tungkol sa pera, kasakiman at pagtitiwala sa Diyos. Tingnan natin ang ilan sa mga mahahalagang talata na may kaugnayan sa isyung ito. 1 Timoteo 6:10, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Sa talatang ito, hindi pera ang itinuturing na masama, kundi ang labis na pagnanasa rito. Ang pagsusugal ay madalas nagmumula sa pag-asa ng mabilisang yaman, isang labis na pagmamahal sa pera na maaaring humantong sa iba't ibang kasalanan tulad ng pandaraya, kasakiman at pagsira ng relasyon. Kawikaan 13:11, ang kayamanang madaling nakuha ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay unti-unting lumalago. Madalas nating marinig ang kasabihang easy money, easy go. Ganito rin ang itinuturo ng Biblia. Ang perang hindi pinaghirapan ay madaling nauubos. Ilang beses na nating narinig ang mga kwento ng mga nanalo sa loto na mabilis ding nawalan ng pera. Ito ay dahil walang disiplina at tamang pagpapahalaga sa biyayang natanggap ng biglaan. Ecclesiastes 5:10, ang umiibig sa pera ay hindi kailanman masisiyahan sa pera. Kapag ang isang tao ay nalulong sa pagsusugal, hindi ito natatapos sa isang beses lang. Kapag nanalo, gusto pang manalo ng higit. Kapag natalo, susubukan ulit para makabawi. Isang paulit-ulit na siklo ng kasakiman at pagkadismaya na hindi kailanman nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Exodo 20:17, huwag kang mag-iimbot ng pag-aari ng iba. Ang pagsusugal ay madalas nakabase sa kasakiman at inggit. Sa bawat taya, may isang panalo at maraming talo. Ang perang pinanalunan ay nagmula sa pera ng ibang taong natalo. Isang malinaw na halimbawa ng pagnanasa sa hindi atin. Hindi ito isang patas na paraan ng pagkuha ng yaman, kundi isang laro ng pagkakataon na madalas umaakay sa panlilinlang at pagsasamantala. Sa mga talatang ito, makikita natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang pagsusugal. Hindi lamang ito naglalagay sa atin sa tukso ng kasakiman,
kundi winawasak din nito ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pero may mas mahalagang tanong, kung hindi pagsusugal, ano ang tamang paraan ng paghawak sa yaman ayon sa Biblia? Ngayong alam na natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusugal, pag-usapan naman natin ang mga panganib na kaakibat nito. Maraming tao ang nag-aakalang ito ay simpleng libangan lamang, pero sa katunayan, marami na ang bumagsak dahil sa bisyong ito. Una, addiction. Unti-unting nagiging bisyo at hindi napapansing nasisira ang buhay. Ang pagsusugal ay parang isang patibong. Sa una, maaring tingin mo'y kontrolado mo ito, paminsan-minsan lang naman, libangan lang, pero habang tumatagal, unti-unti itong nagiging bisyo. Kapag natuto kang manalo, mas gusto mong subukan ulit. Kapag natalo ka, mas gusto mong bumawi. Ito ang siklo ng adiksyon sa pagsusugal. Sa mga pag-aaral, ang pagsusugal ay maitutulad sa droga. Nagpapakawala ito ng dopamine sa utak, ang kemikal na nagdudulot ng pansamantalang saya. Pero kapag nasanay ang utak dito, nagiging pangangailangan na, hindi na simpleng kasiyahan. Pangalawa, pagkakautang at kahirapan. Madaling maubos ang pera lalo na kapag nagpatuloy sa pagsusugal. Napakaraming tao ang nalulubog sa utang dahil sa pagsusugal. Ang perang dapat sanay para sa pamilya, pagkain at mga pangangailangan na uuwi sa kasino, sabungan o online betting. Sa una, maaring maliit lang ang pustang inilalagay mo. Pero kapag nagsimula kang matalo, hindi mo mapapansin, papalakihin mo ito sa pag-asang mabawi ang nawala. At bago mo pa namalayan, wala ka nang natitirang ipon. At minsan pati ang pag-aari mo ay naisang lana. Pangatlo, pamilya at relasyon. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa pagsusugal. Isang malungkot na katotohanan, ang pagsusugal ay isang lason sa pamilya. Ilang asawa ang nagkahiwalay dahil sa perang nauubos sa sugal. Ilang anak ang nagutom at naghirap dahil sa magulang na nalulung dito. Ilang magkakaibigan ang nasira ang samahan dahil sa pautang na hindi nabayaran. Kapag ang isang tao ay nalulung sa pagsusugal, hindi lang siya ang naapektuhan, buong pamilya niya ang nagdurusa. Pang-apat, espiritual na epekto. Ang pagtitiwala ay nalalayo sa Diyos at napapalitan ng pag-asa sa swerte. At ang pinakamalaking panganib ng pagsusugal, ito ay unti-unting lumalayo sa Diyos ang puso ng isang tao. Sa halip na magtiwala sa Diyos para sa kanyang pangangailangan, ang isang sugarol ay naglalagay ng kanyang pag-asa sa swerte. Sa halip na magsipag at umasa sa biyaya ng Panginoon, umaasa siya sa laro ng pagkakataon. Mateo 6:33, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Ang sabi ng Biblia, ang tunay na kasaganaan ay hindi matatagpuan sa sugal, kundi sa pagsunod sa Diyos at sa kanyang kalooban. Marami ang nagtatanong, mayroon bang mabuting uri ng pagsusugal? Paano kung maliit lang ang taya? Paano kung para sa charity o fundraising? Sa unang tingin, parang may katuwiran ito. Kung maliit lang ang perang ginagamit o kung may magandang layunin, masama pa rin ba ito? Kahit maliit ang taya, ang sistema ng pagsusugal ay nakabase pa rin sa easy money mentality at kasakiman. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang halaga, ang pagsusugal ay laging may kaakibat na panganib. Sa kanyang pinakapayak na anyo, ito ay isang laro ng pagkakataon kung saan ang isa ay nananalo at ang iba ay natatalo. At ano ang nagtutulak sa maraming tao na sumali? Pag-asang yumaman ng mabilisan, ang tinatawag na easy money mentality. Pero ayon sa Biblia, Kawikaan 13:11, ang kayamanang madaling nakuha ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay unti-unting lumalago. Hindi itinuturo ng Diyos ang kayamanang nakukuha sa isang iglap. Ang tunay na pagpapala ay dumarating sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tamang pamamahala sa ating mga biyaya. Ang tamang landas, ayon sa Biblia, sipag, tiyaga at pagtitiwala sa Diyos, hindi sa swerte. Kung nais nating magkaroon ng masaganang buhay, may mas mainam na paraan kaysa sa pagsusugal. Mateo 6:33,
Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Awit 37:25. Hindi ko pa nakita ang taong matuwid na pinabayaan o ang kanyang mga anak na namamalimos ng tinapay. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nanggagaling sa swerte, kundi sa pagsunod sa Diyos, masipag na paggawa at tamang pamamahala sa kung anong mayroon tayo. Ngunit paano kung nalulung na ang isang tao sa pagsusugal? May pag-asa pa ba para sa kanila? Kung ang isang tao ay nalulung na sa pagsusugal o nais umiwas dito, may pag-asa pa. Hindi kailanman huli ang lahat upang bumalik sa tamang landas. Ngunit, ano ang dapat nating gawin? Una, paghingi ng gabay sa Diyos. Santiago 1:5. Kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Una sa lahat, dapat tayong lumapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at pagbubukas ng ating puso sa Kanya, makakahanap tayo ng kalakasan upang lumayo sa tukso. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay liwanag sa tamang landas at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Pangalawa, pagpili ng tamang landas. Kawikaan 14:23. Ang lahat ng pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang salita lamang ay nauuwi sa kahirapan. Hindi ang swerte kundi ang masipag na paggawa at matalinong pamamahala sa biyaya ng Diyos ang tunay na daan tungo sa pag-asenso. Mas mainam na maghanap ng marangal na hanap buhay kaysa umasa sa larong hindi tiyak ang kapalaran. Pangatlo, paglayo sa tukso. 1 Korinto 10:13. Hindi tayo bibigyan ng tukso na hindi natin kayang lampasan sapagkat may pagbibigay daan ng Diyos. Kung nais mong talikuran ang pagsusugal, kailangan mo ring lumayo sa mga bagay na maaaring magbalik sa iyo sa lumang gawi, mga kasino, online betting sites o kahit mga kaibigan na mahilig magsugal. Ang pagiging malapit sa tukso ay nagpapahirap sa pagbabago. Pang-apat, pagtulong sa iba. Gawa 20:35. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Imbes na itaya ang pera sa sugal, bakit hindi gamitin ito upang tumulong sa nangangailangan? Ang pagbabahagi ng biyaya sa iba ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan, isang kayamanang hindi maaaring maagaw ni numan. Kaibigan, ang Diyos ay laging handang tumanggap sa atin. Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nahihirapan sa pagsusugal, tandaan mo ito, may bagong simula sa Panginoon, may tamang landas na puno ng pag-asa at pagpapala, at may tunay na kasiyahan sa paggawa ng mabuti at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya, ano ang pipiliin mo? Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Ano ang inyong saloobin tungkol sa paksang ito? Sang-ayon ba kayo sa sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusugal o may iba pa kayong pananaw? Ilagay ang inyong komento sa ibaba at makibahagi sa usapan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito sa iba, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Malay natin, baka ito na ang mensaheng magpapabago sa buhay ng isang tao para sa higit pang usapang espiritual. At kung gusto ninyo ng mas marami pang aral mula sa Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para wala kayong mamiss na bagong video. Maraming salamat sa inyong panunood at naway pagpalain kayo ng Diyos.